Magandang araw at welcome back. Ito po, balita muna tayo sapagkat ito pong si VP Sara po ay lumipad papunta ng The Netherlands para samahan si Tatay Digong sa The Hague. Okay? So yan po ay kinumpirma ng Office of the Vice President. Napabalita din po na itong si Congressman Pulong ay kasama, bagamat hindi po confirm. Okay? Yan po ay ating inihintay, inaabangan na i-confirm ng kampo ni Congressman Pulong. Alright? So, mga kababayan, ako po ay litong nito dito sa pahayag ni Pangulong Marcos. Sapagkat hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang palusot ni BBM. Okay? So ito po ang video. Ito po ang sinabi ng Presidente Marcos. From the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what's happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Will that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil
ah, consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay. Well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, of course, it's natural for people to lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? He's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Sabi ni BBM, sa pag-aresto kay Tatay Digong, hindi po tayo nakipagtulungan, nakipag-ugnayan sa ICC. Nakipag-cooperate daw po tayo sa Interpol. Ang tanong ko, di ba ang warrant of arrest, di ba galing sa ICC? Pinadaan lang sa Interpol. Ngayon,
sa makatuwid, nakipagtulungan ka pa rin sa ICC through Interpol. O, diba? Kaya tayo po ay lito kung bakit ganito ang pahayag ng ating Pangulong Marcos. Parang naisip ko dito, ito ang kanyang sinasabi para hindi siya lalabas na lumabag sa batas. Yan po ay opinion ko Kung ating po intindihin na kanya sinasabi. Di ba? Di ba? Kasi may kapangyarihan ka May kapangyarihan ka na hindi sundin ang utos ng ICC kahit naman dinaan sa Interpol. Pinapalabas niya kasi kailangan natin magpagtulungan sa Interpol dahil pag tayo naman nangangailangan, tutulungan din natin sila. O tutulungan din nila tayo. Lusot. Lusot. Valid. Valid, di ba? Di ba? Valid. Ang katwiran, valid. Di ba? Ang problema kasi dito ang sinasabi ni Bongbong Marcos, kaya daw tayo nagkipagtulungan sa Interpol para pag tayo po may kinahamahinhabol na mga Pilipinong tumakas na may kinakaharap na kaso sa ating bansa, tayo po ay nagkipagtulungan sa Interpol. At sa pamamagitan ng Interpol, mahahabol natin itong mga sinasabi ni Pangulong Marcos na Pilipinong pugante o nagtago sa ibang bansa. Kaya lang, ang tanong ko dito, Mr. President, ang pagkakaiba dito, si Tatay Digong, Pilipino na ang humahabol, banyaga. Iba yun, magkaiba yun. Magkaiba yun. Hindi mo na nga pinagbigyan yung tao ng kanyang mga karapatan ayon sa batas. Minadali nyo na isakay agad sa eroplano. Nakapagtataka na agad-agad meron nakaabang na eroplano dyan sa Airbus, sa airport. Sa makatuwid, parang pinaghandaan na nila. Kaya lang, ayaw lang magsabi ng totoo sa publiko. Balita ko nga may bulong-bulungan sabi daw itong may-ari ng private jet ay pag may-ari daw ni Saldico. Bagamat hindi confirm. Yan din po inaitanong ng isang reporter kay BP Sara nung interview niya kagabi. Diba? Yun po ang ating tanong sa ating Pangulo. Magkaiba yun sabi pa, di ba, sinasabi nila ng administrasyon ipagtanggol ang sovereignty ng bansa, ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea, laban sa mga mananakop. Pero ito ka, sarili mong kababayan, hindi mo kayang ipaglaban sa banyaga.
O, di ba? At dati pang Pangulo yun. O, di ba? Tayo po itong lito eh, kaya tayo po nagtatanong. Pinangangalandakan ninyo. Ipaglaban natin ang ating kaserinlan, ang ating sovereignty. Pero ito Pilipino, kapwa niyo Pilipino, na hindi niyo man lang mapagbigyan ng kanyang mga karapatan, magpagamot, magpasikap muna. Hindi niyo pinagbigyan ng kanyang hiling na makita niya ang kanyang anak, makausap ang kanyang anak bago siya dalhin bago siya ikarga sa eroplano. Karapatan na yun eh. Pero hindi niyo magawa. O, di ba? Tapos sasabihin niyo kung ano-ano. Di ba? Dito, parang napaghalata ang Pangulo na nagpapalusot lang. Okay? Nagpapalusot lang. Obvious eh. O, sabi ni Pangulong Marcos, meron daw tayong contact sa ICC, pero hindi tayo nakipagtulungan. Hindi naman tayo nakipag-cooperate. Yung tanong, bakit kami contact sa ICC? Hindi naman tayo member ng ICC. Bakit kami contact? Iyan po ating katanungan sa ating gobyerno. Kasi tayo po tayo ay naguguluhan sa mga pahayag ng ating gobyerno tungkol dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Diba? Ito pa ang tanong ko. Sinasabi ni Pangulong Marcos, wala daw nilabag na batas sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dumaan sa tamang proseso. Alam proseso? Proseso ng ICC? Ito kasi diba, nung si Tatay Digong po ay parating galing ng Hong Kong, paglapag po niya sa NAIA, sa airport, siya po ay pinitbit ka agad papunta sa saan ba yun? Sa airbase. Di ba dapat doon mismo sa kung saan ka dinampot, di ba dapat doon ka babasahan ng Miranda rights? Ipapakita sa iyo ang warrant of arrest. Di ba yun ang tamang procedure? Bagamat hindi tayo abogado kaya tayo po nitatanong. Di ba yun ang tama? Pero, base dun sa video na kita natin, binitbit mo na siya. Pagdating doon sa Villamor, Airbase, doon pa lang siya binabasahan ng Miranda rights. Binitbit mo na siya bago siya basahan ng Miranda rights. Kaya nga, ang complaint ng dating Pangulo, ito po ay serious illegal detention. So yun ba ay walang nilalabag na karapatang pantao? Itanong natin yan sa ating gobyerno. Kasi pinangangalandakan Wala daw nilabag na batas wala daw nilabag na karapatan pantao ang gobyerno Dumaan daw sa tamang proseso. Diba? Kaya minsan tayo po ay nagdududa dito sa mga sinasabi ng ating presidente, parang may halong sinungalingan. Parang ganun. Diba? Diba? Ang normal na proseso, diba, sa ating bansa sa pagsilbi ng warrant of arrest.
Example, pag mayroon silang hinahabol na criminal na mayroong warrant of arrest at kailangan isilbi. Pag nahuli nila itong criminal, sinasabi ng ating otoridad, may warrant of arrest kami, hinuhuli ka namin. May warrant of arrest kami galing sa korte at hinuhuli ka namin. Sabi siya ng tapos babasahan ka ng Miranda rights. Pero doon sa kaso ni Tatay Digong, parang hindi nangyari yun eh. Ako hindi ko nakita base sa mga video, kaya nga kino-complain nila na illegal detention daw. Di ba yan tamang procedure? Di ba? Pero kay BBM, wala daw nilabag. Lahat daw dumaan sa tamang proseso. Okay? Kaya anong proseso ba? Kaninong proseso ba ang sinunod ng ating gobyerno? Proseso ng ICC o proseso ng ating bansa, ng ating batas? Kasi dito isinilbi. Dito isinilbi at ang pinagsilbihan ng warrant of arrest ay Pilipino. Tayo po ay naniniwala na dapat ang masusunod ay ating batas ng Pilipinas sa pagsilbi ng warrant of arrest. Okay. Kaya yan po mga kababayan, tayo po ay naguguluhan kung ano ba talaga ang tama sa pag-execute ng warrant of arrest. Parang hindi pare-parehas ang proseso sa pagpapatupad ng gobyerno nitong sa mga katulad diyang pag-aristo. Okay?